In this video, pag-usapan natin ang usap-usapan ngayon na nag-iba na daw ang takbo ng market at iba na ang crypto cycle ngayon kumpara sa mga nakaraan. Laging sinasabi ng marami na this cycle is different at kahit yung iba na tahimik lang, ramdam din nila na medyo kakaiba talaga. Pero bakit kaya? Ano ba ang nagpapaiba dito? At mas importante, ano ang implications nito? Nasa top na ba talaga tayo ng market o baka papunta pa lang tayo roon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Historically, sinusundan ng crypto market ang tinatawag na 4-year cycle. Nakabase yan sa kombinasyon ng crypto factors, lalo na ang Bitcoin halving at macro factors, global liquidity cycles, money supply at iba pa. Kapag may Bitcoin halving, nababawasan ng kalahati ang supply ng bagong Bitcoin kada 4 na taon na siyang nagiging malaking catalyst para umakyat ang price pagkatapos ng event. Sa macro side, meron ding tinatawag na debt refinancing cycle kung saan tuwing mga 4 hanggang 5 taon, maraming pautang ang kailangan i-refinance na humahantong sa cycle ng liquidity. Sa nakaraang cycles, nakikita natin na tumataas ng 1 taon o 2 ang crypto price. Bull market, kadalasan yung pinakamatinding pump ay sa dulo ng bull market. Tapos, babagsak ng 2 o 3 taon, bear market, at yung pinakamalaking crash ay usually sa unang taon ng bear cycle. Karaniwan, nakikita natin na nagbo-bottom ang market after roughly 1 year mula nang mag-peak. Yon ang historical pattern. 2 years up, big blow off, then 2 to 3 years down. Sa totoo lang, historically, mga 18 months after the Bitcoin halving, nagpipik yung price. Ang huling halving ay nangyari noong April last year 2024. Historically, baka mag-top tayo around October this year 2025 at baka yung parabolic pace ay bandang June pa ng 2025 summer sa US. Pero habang tinitingnan natin ang market, tila hindi ramdam ng mga tao na bullish pa din. Bakit? Kasi historically nga, una munang tumataas si Bitcoin tapos saka papasok ang capital sa altcoins, magkakaroon ng rotation. So kung nasa bullish phase na tayo, dapat nakikita na natin yung altcoins na sumasabay. Pero hindi pa yun nangyayari. Kabaliktaran pa. Si BTC ilang beses na nakapag all-time high. May ibang mga altcoins naman na nagrally at karamihan yung mga bago. Pero karamihan ng major altcoins ay patuloy na nanghihina at hindi lumalagpas sa 2021 cycle high nila. Good example nga dyan ay si Ethereum na napakalamya ng performance sa bull run na ito. Karamihan nga sa altcoins ay mukhang parang nasa brink of breakdown, lalo na yung iba. Gumagawa ng bagong bear market lows. At this point in time, dapat nagpapump na sila. So kung matagal na kayo sa crypto, mapapansin nyo yun. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng marami na ibang-iba ang cycle na ito. Dito papasok ang iba't ibang narrative kung bakit walang rotation sa altcoins. Noong una, sinasabi nila na spot Bitcoin ETF lang ang meron, kaya lahat ng inflow pumupunta kay BTC. Pero nung magkaroon ng spot Ethereum ETF noong mid-2024, hindi pa rin lumipad ang altcoin market. Sumunod naman na rason, masyadong madaming altcoins. Tipong altcoin dilution, kaya hindi lumilipad ang mga blue chips. Pero kung nakapag-research kayo about crypto dilution, kasi merong argumento dito, lumalabas na hindi naman ganoon karami ang economically active altcoins. Mga 40% lang daw ang nadagdag since 2021. Mayroon ding nagsabing wala nang bagong retail, lahat nakapasok na. Pero mukhang myth din yun dahil parami pa rin ng parami ang mga bago. At significantly, mas konti pa rin ang crypto retail kesa stock retail. So kung hindi lahat ng rason na yan ay sapat, ano ba talaga ang nangyayari? May mga nagsasabi na baka ang isa sa pinakamalaking factor ay galing sa mismong existing crypto investors. Yung mga pamilyar na sa cycle at inaasahang kikilos yung market in a certain way. Most crypto people alam ang 4-year cycle pattern. After the halving, price tend to rise for the next 1 to 2 years. At mas malaki ang pump ng altcoins kaysa BTC, lalo na pagdating ng peak. So kung hindi ka pamilyar, then you are a newbie and that's fine. At kung isa kang investor na pumasok sa crypto noong nakaraang 12 to 18 months, marahil na motivate ka ng spot Bitcoin ETF o kaya'y prospect na matutuloy yung bull run. At dahil siguro nalaman mo na mas mataas ang potential gains ng altcoins, baka doon mo nilagay ang malaking bahagi ng capital mo
earlier this year. Ang nangyari tuloy, maraming tao ang nag-front run, nagbuhos ng pera sa altcoins ng mas maaga kaysa dati. Historically kasi pumapasok yung altcoin mania, medyo bandang huli ng bull run. So kung napasobra ng maaga yung pagpasok ng maraming experienced investors, nabubuo yung senaryo na exhaustion, yung alt buy momentum humihina. Tapos sa halip na dumating ang retail ng late 2024, gaya noong late 2020, hindi naman dumating. Kaya dinamp na rin ng dahan-dahan ng mga early investors yung altcoins habang patuloy na nagdo-dominate si BTC. Kung iisipin nyo, iba yung pattern noong 2017 at 2021 cycles. Noong 2017, merong isang continuous run-up, sabay 2 to 3 months parabolic blow off top. Noong 2021, merong dalawang major wave, late 2020 and early 2021. Tapos mid-late 2021. Ayun naman, 2025 cycle, ang inaasahan natin theoretically ay mga 18 months from having. So in principles, bandang October 2025. Pero mukhang ibang setup dahil dumating ng mas maaga yung mga 4-year cycle believers. Ang tanong, ano ngayon ang mangyayari kung hindi pa dumadating ang retail at yung altcoin rotation? Marami pa ring chance na mag-materialize pa rin ang altcoin season. Again, kapag sinabi nating altcoin season, hindi ibig sabihin lahat ng altcoins ay lilipad. Iilan lang, depende sa mainit na narrative. Ang mangyayari baka mas huli lang kaysa inaasahan. Siguro nga bandang June, pero hindi tayo sigurado doon. At kapag nangyari yon, maraming current holders na nag-capitulate, kumbaga na benta na nila ang altcoins nila, ay baka mapipilitan ulit bumili pag nakita nilang lumilipad na. Plus, dagdag pa yung posibleng dumating din ang fresh catalyst from Trump administration, halimbawa spot altcoin ETF or kung ano pang mga positive catalyst na hindi pa natin alam sa ngayon. Kapag kumapit lahat yan, pwedeng mag-trigger ng blow-off top cycle na 2 to 3 months of parabolic mania. Exactly tulad ng nangyari historically at biglang papasok na naman ang FOMO. Of course, hindi 100% sure, pwedeng di mangyari, pero historically, ganito ang recipe para magkaroon ng blow-off top, yung tipong lahat sabay-sabay, magpo-FOMO, sabay-sabay lumipad. So bottom line, this cycle is different because the big altcoin rotation ay hindi pa dumadating. At hindi dahil wala ng alt season, kundi dahil maraming too early investors ang napaaga ng pasok noong 2024 at wala pa yung new retail. Kung darating man yung new retail at institutional inflows through altcoin ETF at iba pang policy changes, pwedeng biglang mag-iba ulit ang sentiment at dumiretso tayo sa typical blow of top scenario bandang later half of 2025. Ang lahat ng iyan ay hypothetical pero history doesn't repeat but it rhymes. Lahat ng cycle may variation pero may pattern pa rin. Tayo namang mga investors, kailangan lang maging mapanuri, maging alerto at i-manage ng maayos ang risk. Kung nasisiraan tayo ng loob dahil mabagal o dahil humiwalay si BTC sa altcoins, tandaan lang natin, maraming pwedeng mangyari at hindi dahil this cycle is different, hindi na magkakaroon ng paglipad ang mga altcoins. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.